₱1,000,000 utang, isang sinapupunan na ipinagpalit sa kalayaan. Pinagtaksilan ng katuwang sa negosyo, si Wendy ay itinapon sa lansangan ni Aling Lucita na parang basahan. Ibigay mo ang anak mo o mabulok ka sa kulungan. Ang huling banta. Sa gitna ng luhang humahalo sa ulan, isang estranghero ang nag-alok ng tulong, si Josh. Ngunit ang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso ay siya palang lihim na bumili sa kanyang pagkatao. Hanggang kailan mananatiling lihim ang kontrata bago mawasak ang lahat? Wala ka ng negosyo, Wendy. At kung hindi mo mababayaran ang ₱1,000,000 utang na iniwan ng bruhang si Gina, baka sa rehas ng kulungan ka na mabulok kasama ng mga pangarap mo. Ang boses ni Aling Lucita ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng hapon. Sa mga sandaling iyon, hawak pa ni Wendy ang isang maliit na puting bestida para sa binyag ng anak ng isa niyang suki. Maingat niya itong pinaplansa, tinitiyak na bawat tupi ay perpekto, bawat himayme ng tela ay mabango at malinis. Pangarap niya ring makita ang sariling anak na magsusuot ng ganoon kagandang damit balang araw. Ngunit sa isang iglap, ang init ng plansa ay tila lumipat sa kanyang dibdib. Nakakapasok, nakakapaso, hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahang binitiwan ni Wendy ang plansa. Ang usok na nagmumula sa mainit na bakal ay tila ang unti-unting paglaho ng kanyang kinabukasan. Tumingala siya at nakita ang nanlilisik na mga mata ni Aling Lucita, ang babaeng itinuring niyang parang ina, pero ngayon ay siyang humahawak ng lubid na sasakal sa kanya. Sa likod nito, dalawang lalaking tila mga bantay sa lakay ang nagsimulang maghakot ng mga basket ng labada. Nanigas ang mga daliri ni Wendy. Ang mga kamay na sanay sa pagkusot, pagpapatuyo, at pag-aalaga sa mga gamit ng ibang tao ay biglang nawalan ng lakas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na bumubugbog sa kanyang kaisipan. ₱1,000,000? Paano? Si Gina, ang matalik niyang kaibigan, ang katuwang niya sa bawat puyat at pagod, ay nakuha siyang ipagpalit sa perang hindi naman sa kanila. Ang tiwalang binuo ng ilang dekada ay nagkapira-piraso sa harap ng isang pirasong papel na may pirma niyang hindi niya maalalang nilagdaan. Aling Lucita, parang awa niyo na po. Pabulong na pakiusap ni Wendy. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi na lumalabas sa lalamunang parang tinutikman ng tuyong abo. Hindi ko po alam ang tungkol sa utang na yan. Magtatrabaho po ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag niyo lang pong kunin ang shop. Dito po kami kumukuha ng panggamot ni Lola. Humalakhak si Aling Lucita, isang tunog na puno ng pangungutya at kawalang puso. Trabaho? Ilang taon mo bago kikitain ng ₱1,000,000 sa paglalaban ng mga maruruming brief at medyas, Wendy? 30 taon? Baka patay na ang lola mo, naglalaba ka pa rin. Hindi ko kailangan ng serbisyo mo. Kailangan ko ng pera ko. Inihagis ni Aling Lucita ang isang folder sa ibabaw ng mesa, dahilan upang tumalansik ang ilang bote ng fabric softener sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit ay tila ang pagguho ng bawat pader ng seguridad na itinayo ni Wendy. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay nakakahilo, lalo na't hinaluan ito ng mapait na amoy ng pananakit. Pero may isa akong kliyente, pagpapatuloy ni Aling Lucita habang pinaglalaruan ang kanyang gintong singsing. Isang mayamang lalaki na desperadong magkaroon ng tagapagmana. Malinis ka, Wendy. Walang bisyo. Maganda ang lahi. Kung papayag kang maging surrogate mother para sa kanya, isang pirma mo lang. Burado ang lahat ng utang mo. Mababawi mo ang shop at gagaling ang lola mo. Napaatras si Wendy hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa pader. Ang kanyang sinapupunan, ang pinakabanal na bahagi ng kanyang pagkatao, ay nais nilang gawing kalakal. Nais nilang bilhin ang kanyang pagkababae kapalit ng perang ninakaw sa kanya. Ang hangin
Sa loob ng maliit na TMG at UI ay tila nauubos. Ang mga mata ni Wendy ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak sa harap ng babaeng nagpapahirap sa kanya. Ano ako sa tingin niyo, Aling Lucita? Isang gamit na pwedeng upahan? Ang tanong ni Wendy. Ang kanyang boses ay puno ng pait at dangal na pilit niyang pinanghahawakan. Sa mundong ito, Wendy, lahat tayo ay may presyo. Sagot ng matanda bago tumalikod at senyasan ng mga lalaki na ikandado ang pinto ng shop mula sa labas. Isipin mo ang lola mo. Isipin mo ang kinabukasan mo sa kalsada. May 3 araw ka para magdesisyon. Pagkatapos noon, pulis na ang kakausap sa'yo. Naiwan si Wendy sa gitna ng kadiliman ng kanyang sariling pangarap. Ang tunog ng bakal na rehas na isinasara sa labas ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, tila isang hatol ng kamatayan. Tumingin siya sa bintana, sa malakas na ulan na nagsimulang pumatak sa kalsada ng Maynila. Ang bawat patak ng tubig sa bubong na yero ay parang mga paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan. Sa katahimikang bumibingi sa kanya, isang katanungan ang paulit-ulit na humihila sa kanyang kamalayan. Hanggang saan ba ang kayang ibigay ng isang tao para sa pamilya bago niya tuluyang maiwala ang sarili? Ang bawat patak ng gamot mula sa swero ay tila isang segundong ninanakaw sa buhay ng kanyang Lola Amor. Sa loob ng maliit at mainit na silid ng pampublikong ospital, pinagmamasdan ni Wendy ang maputlang mukha ng matanda. Ang bawat paghinga nito ay puno ng hirap, isang paalala na ang oras ay hindi na niya kaibigan. Ang reseta sa kanyang kamay ay lukot na, gaya ng kanyang pag-asa. Wala na siyang mahihingian ng tulong. Ang mga kaibigang dati ay kasama niya sa tawanan ay isa-isang naglaho nang mabalita ang baon siya sa utang. Dahan-dahang hinaplos ni Wendy ang kulubot na kamay ng kanyang lola. Ito ang mga kamay na nagpalaki sa kanya. Ang mga kamay na naglaban ng libo-libong damit para lamang makapagtapos siya ng pag-aaral. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nangangailangan ng himala. Isang himalang nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Gagawin ko ang lahat, Lola. Pangako. Hindi ka mawawala sa akin. Pabulong niyang sumpa. Habang ang mga luha ay pilit na ikinukubli sa mga pilikmata. Kinabukasan, tumungo si Wendy sa opisina ni Aling Lucita. Ang paligid ay nababalot ng marangyang dekorasyon, ngunit para kay Wendy, ang bawat gamit doon ay amoy dugo at pawis ng mga taong nagipit. Inilatag ni Aling Lucita ang kontrata sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na kahoy. Ang puting papel ay tila sumisigaw, nagbabantang lamunin ang huling natitirang dangal ni Wendy. Basahin mo ng mabuti, Wendy. Kapag lumagda ka rito, wala nang atrasan. Ang bata sa loob mo ay hindi sayo. Pagkapanganak, ibibigay mo siya sa kliyente. At bilang kapalit, ang lahat ng utang mo ay mabubura. Bibigyan ka rin ng sapat na pera para sa operasyon ng lola mo at pampagawa ng shop mo. Paliwanag ni Aling Lucita habang hinihipan ang kanyang bagong pinturang kuko. Nanginginig ang kamay ni Wendy habang hawak ang bolpen. Ang dulo ng tinta ay tila isang patalim na itutusok niya sa sariling puso. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa ibaba ng kontrata, nararamdaman niya ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na unti-unting namamatay. Nang matapos ang huling hagod ng bolpen, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Wala na. Naibenta na niya ang kanyang sarili. Magaling. Magsisimula ang proseso sa susunod na linggo. Sa ngayon, bumalik ka muna sa inyo at magpalakas, sabi ni Lucita nang may mapanlokong nangiti. Naglakad pa uwi si Wendy na tila isang anino. Ang ingay ng Maynila, ang busina ng mga sasakyan, at ang sigawan ng mga nagtitinda ay tila malalayo sa kanyang pandinig. Pagdating niya sa tapat ng sarado at nakakadin ng TMG at napansin niya ang isang lalaking nakatayo malapit sa poste ng ilaw. Ang lalaki ay matangkad,
Maayos ang pananamit pero simple at may mga matang tila may sariling mundong tinitingnan. Habang kinakapan ni Wendy ang kanyang susi, nahulog ang kanyang pitaka sa kanal. Bago pa man siya makakilos, mabilis na lumapit ang lalaki at pinulot ito. "Miss, ang gamit mo," wika ng lalaki. Ang boses nito ay malalim, kalmado, at may himig ng tunay na pag-aalala. "Salamat," tipid na sagot ni Wendy. Hindi man lang makatingin ng diretso sa mga mata nito dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. "Bago lang ako rito sa kabilang kalsada." "Josh ang pangalan ko," pagpapakilala ng lalaki. Tumingin siya sa nakakadenang shop ni Wendy. "Magbubukas pa ba itong laundry shop mo? May mga ipapalaba sana ako." Mapait na napangiti si Wendy. "Hindi ko alam, Josh. Maraming salamat ulit." Mabilis na pumasok si Wendy sa maliit na pintuan sa gilid ng shop at agad itong isinara. Hindi niya alam kung bakit, pero ang presensya ni Josh ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kaba. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Sa likod ng pinto, napasandal si Wendy at dahan-dahang napaupo sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na wala pang laman, ngunit sa kanyang isip, nararamdaman na niya ang bigat ng isang buhay na hindi sa kanya. Hindi niya alam na sa labas, nanatiling nakatayo si Josh ng ilang sandali. Pinagmamasdan ng bintana ng shop kung saan nanggagaling ang mahinang liwanag. Ang mga mata ni Josh ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim at misteryosong pangungulila. "Huwag kang kakain ng kung ano-ano, Wendy. Alagaan mo ang katawan mo dahil hindi na yan sa'yo. Pag-aari na yan ng kliyente ko mula ngayon." Ang tinig ni Aling Lucita sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malat na kampana na nagpapaalala kay Wendy ng kanyang bagong katayuan. Isang kasangkapan, isang lalagyan, isang puhunan. Ibinaba ni Wendy ang cellphone sa lumang kahoy na mesa ng kanyang TMG at uwi habang pilit na binubuhat ang isang malaking basket ng mga basang kumot. Ang bigat ng basket ay tila sumasalamin sa bigat ng lihim na dinadala niya sa kanyang dibdib. Kahit sarado na ang shop, kailangan pa rin niyang tapusin ang mga huling labada ng mga suki para may pandagdag sa pagkain nila ni Lola Amor. Naramdaman ni Wendy ang isang matalas na kirot sa kanyang likuran. Napabitaw siya sa basket dahilan upang humampas ang mga basang tela sa semento. Ang tunog ng pagbagsak ng mga kumot ay tila isang buntong hininga ng pagod sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ngunit bago pa man niya muling mahawakan ang basket, isang pares ng malalakas na kamay ang mabilis na binuhat ito para sa kanya. "Mabigat yan para sa isang babaeng katulad mo," wika ni Josh. Napatingala si Wendy. Ang liwanag mula sa bumbilya sa kalsada ay nagbibigay ng anino sa mukha ni Josh, ngunit kitang-kita ang lambot sa kanyang mga mata. Suot nito ang isang simpleng t-shirt na puti na tila kumikinang sa dilim ng shop. Hindi makapagsalita si Wendy. Ang kanyang lalamunan ay tila nakandado ng hiya at pagtataka. Bakit narito ang lalaking ito? Bakit siya laging sumusulpot sa sandaling tila bibigay na ang kanyang tuhod? "Salamat, Josh. Pero kaya ko na to. Hindi mo kailangang mag-abala," tugon ni Wendy habang pilit na inaagaw ang basket. Hindi ito ibinigay ni Josh. Sa halip, dinala niya ito patungo sa sampayan sa likod. Ang bawat hakbang niya ay puno ng katiyakan, isang lakas na matagal nang hindi nararamdaman ni Wendy sa loob ng bahay na yon. Ang pagtulong ay hindi kailanman abala. Sa amin sa probinsya tinatawag itong bayanihan. Magkapit bahay na tayo, di ba? Habang isinasampay ni Josh ang mga kumot, pinapanood siya ni Wendy mula sa malayo. Ang bawat galaw ng mga braso ni Josh ay tila isang sayaw ng pag-aalaga. May kung anong init ang gumapang sa puso ni Wendy. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon mula nang mawala ang kanyang mga magulang. Ngunit agad itong pinalitan ng isang malamig na takot. Kung alam lang ni Josh kung anong klaseng babae siya ngayon. Kung alam lang nito ang pirma sa loob ng folder ni Aling Lucita. Nang matapos ang gawain,
Kumuha si Josh ng isang maliit na balot mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Wendy. Hopya, masarap yan, galing pa sa sikat na panaderya sa bayan. Mukhang hindi ka pa naghahapunan sa dami ng iniisip mo. Dahan-dahang tinanggap ni Wendy ang mainit-init pang balot. Ang dampi ng mga daliri ni Josh sa kanyang palad ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang mga natutulog na pandama. Ang amoy ng hopya ay humalo sa amoy ng sabon at ulan. Lumilikha ng isang sandaling tila hindi totoo. Bakit ka ganito kabait sa akin? Pabulong na tanong ni Wendy. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Tumigil si Josh sa paglalakad patungo sa pinto. Lumingon siya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pangunawa. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mag-isa, Wendy. Alam ko ang pakiramdam ng may dinadalang pasanin na tila hindi mo kayang ibahagi sa iba. Lumabas si Josh at dahan-dahang isinara ang pinto. Iniwan si Wendy sa gitna ng amoy ng bagong labang kumot at mainit na tinapay. Napaupo si Wendy sa isang silya, yakap-yakap ang hopya na tila ito ang kanyang huling koneksyon sa katinuan. 1,000,000 piso ang halaga ng kanyang utang. Ngunit sa gabing iyon, ang maliit na piraso ng tinapay mula sa isang estranghero ay tila mas mahalaga pa sa lahat ng ginto sa mundo. Napatingin siya sa madilim na sulok ng shop. Ang anino ng mga gamit sa paglalaba ay tila mga multo ng kanyang kinabukasan. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang tinik na tumutusok sa kanyang konsensya. Paano niya hahayaang mahulog ang kanyang loob sa isang lalaking ang tanging alam ay ang kanyang pangalan, habang ang kanyang buong pagkatao ay pag-ari na ng isang kontratang hindi niya kayang takasan? Nalalasahan ni Wendy ang pait ng kape sa kanyang lalamunan nang bigla siyang makaramdam ng matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang amoy ng sabon na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiyakan ay biglang naging nakakasulasok. Mabilis siyang tumakbo patungo sa likod ng shop, sa maliit na lababo, at doon ay pinakawalan ang lahat ng kanyang kinain kaninang umaga. Ang bawat pagduwal ay parang pagpunit sa kanyang mga bituka. Sa gitna ng paghihingalo, napahawak siya sa malamig na pader. Ang kanyang dibdib ay nagwawala sa bilis ng tibok. Ito na ang simula. Ang katotohanang nakabaon sa kanyang sinapupunan ay nagsisimula ng maningil. Hindi pa siya tapos. Maghilamos nang marinig niya ang mahinahong katok sa pinto. Si Josh. Muli. Ang bawat pagkatok ay parang isang musika na hindi niya alam kung dapat ba niyang sayawan o takbuhan. Binuksan niya ang pinto ng bahagya. Ang kanyang mukha ay maputla at basa pa ng tubig. Ayos ka lang ba? Bungad ni Josh. May hawak itong isang plastik ng mga prutas at mainit na lugaw. Narinig ko ang ingay. Sabi ng mga kapitbahay, madalas ka raw nahihilo nitong mga nakaraang araw. Masyado lang siguro akong pagod, Josh. Huwag mo na akong intindihin, sagot ni Wendy. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses, ngunit hindi nakinig si Josh. Sa halip, pumasok ito at inilapag ang lugaw sa mesa. Hindi lang pagod ang tawag sa ganyan. Ang ganitong klaseng hirap, kailangan ng tamang sustansya. Habang pinapanood ni Wendy ang pag-aayos ni Josh sa pagkain, isang matinding panunumbat ang dumating sa kanya. Dito, ang lalaking ito, ang taong unti-unti nang nagkakaroon ng puwang sa kanyang puso, ay abala sa pag-aalaga sa kanya, habang ang bata sa kanyang sinapupunan ay isang lihim na ipinagpalit niya sa salapi. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit ang bawat salita ay nananatiling nakabilanggo sa kanyang lalamunan. Umupo si Wendy at dahan-dahang tinikman ang lugaw. Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat subo, nararamdaman niya ang init na bumabalot sa kanyang buong katawan. Isang init na hindi nanggagaling sa pagkain, kundi sa presensya ng taong nasa harap niya. Alam mo, Wendy, panimula ni Josh habang nakatingin sa malayo.
sa bintanang nakabukas kung saan tanaw ang mga batang nagtatakbuhan sa kalsada. Ang pamilya, hindi lang ito nabubuo ng dugo o kontrata, nabubuo ito ng mga sandaling katulad nito, ang pag-aalaga sa isa't isa nang walang hinihintay na kapalit. Napatigil si Wendy sa pagsubo. Ang bawat salita ni Josh ay tumatagos sa kanyang konsensya na parang isang karayom. Ang kontrata na binanggit nito, kahit hindi nito alam ang kanyang lihim, ay parang isang sampal sa kanyang mukha. "Bakit mo ba ginagawa ito, Josh?" tanong ni Wendy. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Hindi mo naman ako tunay na kakilala. Maaring isa lang akong ordinaryong labandera sa paningin mo." Lumapit si Josh at marahang inilagay ang isang kamay sa balikat ni Wendy. Ang haplos nito ay magaan, ngunit napakabigat sa damdamin ni Wendy. "Sa loob ng maikling panahon, ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para makita ang ganda ng buhay sa lugar na ito. Ang pagiging ordinaryo mo ang siyang pinaka-ekstraordinaryong bagay na nakilala ko." Sa sandaling iyon, ang pintuan ng shop ay biglang bumukas ng malakas. Pumasok si Aling Lucita. Ang kanyang mukha ay puno ng matigas ng ngiti na nagbabantang sumira sa sandaling iyon. Napatalon si Wendy, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang pagkikita ni Josh at ni Aling Lucita sa loob ng kanyang shop ay parang isang bombang nakatakdang sumabog anumang oras. Nagtagpo ang mga mata ni Aling Lucita at Josh. Sa isang iglap, ang mainit at mapayapang hangin sa loob ng shop ay tila naging nagyayelong lamig. Ang nangiti ni Aling Lucita ay naging mapanuri. Tila isang lawin na nakakita ng biktima, habang si Josh naman ay nanatiling kalmado, bagaman ang kanyang titig ay naging mas matalim at may halong babala. "Oh, nandito pala ang ating masugid na kapitbahay," bati ni Aling Lucita. Ang bawat salita ay may halong lason. Lumapit siya kay Wendy at marahang hinaplos ang braso nito, isang paghawak na hindi nagpapakita ng pag-aaruga, kundi ng pagmamay-ari. "Wendy, anak, hindi mo naman sinabi na may kasama kang nag-aalaga sa'yo. Nakakatuwa naman ang ating mga kapitbahay, napaka mapagkalinga." Ramdam ni Wendy ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. "Aling Lucita, ano po ang sadya ninyo?" tanong niya. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang buong pagkatao ay parang gustong maglaho sa kinatatayuan niya. "May kaunting papeles lang na kailangang pirmahan para sa iyong kalusugan. Alam mo naman, ang kliyente ay nag-aalala sa kondisyon ng puhunan," sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Josh. Tumayo si Josh. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa pagitan ni Wendy at ni Aling Lucita. Mukhang masama ang pakiramdam ni Wendy. "Aling Lucita, baka pwedeng sa ibang araw na lang ang mga papeles na yan. Kailangan niya ng pahinga." Tumawa ng bahagya si Aling Lucita, isang tunog na parang bakal na kinakaluskos sa bato. "At sino ka naman para magdikta sa amin, iho? Iba ang usapan namin ni Wendy. Pribado ito at hindi para sa mga taong walang kinalaman." Si Elena, ang babaeng palaging nakabuntot sa bawat galaw ni Josh, ay biglang sumulpot sa pintuan. Ang kanyang suot na mamahaling damit ay tila isang insulto sa abang kalagayan ng shop ni Wendy. Tumingin si Elena kay Wendy mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghuhusga. "So, ito ang babaeng kinababaliwan mo, Josh? Ang labanderang ito?" ang tanong ni Elena. Ang boses ay matinis at punong-puno ng pangungutya. "Hindi ko akalaing bababa ang standards mo ng ganito. Akala ko ba tapos na tayo sa mga ganitong klase ng laro?" Ramdam ni Wendy ang pagkadurog ng kanyang puso. Ang mga salita ni Elena ay parang mga latay sa kanyang balat. Tumingin siya kay Josh. Nagbabaka sakali ng isang pagtutol o isang pagtatanggol. Ngunit ang lalaki ay nanatiling tahimik. Ang kanyang muka
ay nababalot ng isang lihim na sakit na hindi maunawaan ni Wendy. Elena, umalis na tayo rito, utos ni Josh. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ngunit bago sila lumabas, huminto si Elena at ibinulong ang isang bagay na halos hindi marinig ni Wendy, ngunit sapat na para pagdugtungin ang mga piraso ng kanyang paghihirap. Ingatan mo ang tiyan mo, Wendy. Dahil sa oras na matapos ang kontratang yan, itatapon ka rin nila na parang basahan. Nang makaalis ang dalawa, naiwan si Wendy at Aling Lucita sa loob ng shop. Ang amoy ng pabango ng matanda ay tila sumakal sa kanyang paghinga. Nakita mo na ba? Tanong ni Aling Lucita habang nakangisi. Hindi mo sila kauri, Wendy. Ang mga taong katulad nila ay gumagamit lang ng mga taong katulad mo. Huwag kang magpadala sa mga matatamis na salita ni Josh. Ang tanging katotohanan ay ang utang mo at ang sanggol sa sinapupunan mo. Pagkaalis ni Aling Lucita, napaupo si Wendy sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tiyan. Ang ulan ay nagsimula nang bumuhos ng malakas sa labas. Ang tunog ng tubig na tumatama sa yero ay tila mga hakbang ng mga multo na nagbabantang kumuha sa kanyang kaligayahan. Siya ay nag-iisa sa gitna ng mga kasinungalingan at ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala na ang kanyang oras ay unti-unti nang nauubos. Ang gabi ay tila isang mahabang buntong hininga. Matapos ang insidente sa shop, hindi na nagpakita si Josh. Ang bawat pagaspas ng hangin sa labas ay nagpapatibok ng mabilis sa dibdib ni Wendy na umaasang baka sakaling kumatok ang lalaki at magpaliwanag. Kahit na alam niyang wala itong dapat ipaliwanag dahil sa simula pa lang, isang malaking kasinungalingan ang kanilang pagkikita. Hindi na niya natiis ang pananatili sa loob ng shop. Lumabas siya at naglakad patungo sa parke na malapit sa subdivision kung saan nakatira si Josh. Ang parke ay tahimik. Ang mga puno ay tila mga aninong nakamasid sa kanyang paghihirap. Sa di kalayuan, nakita niya si Josh. Nakaupo ito sa isang bangko, nakatingin sa kawalan. Ang balikat nito ay bahagyang nakayuko. Isang larawan ng lalaking pasan, ang bigat ng isang daigdig na hindi niya gustong aminin. Dahan-dahang lumapit si Wendy. Ang bawat hakbang niya sa tuyong damo ay tila isang paglabag sa katahimikan ng gabi. "Bakit ka nandito?" tanong ni Josh nang maramdaman nito ang presensya niya. Hindi man lang ito lumingon, ngunit alam niyang si Wendy ang nakatayo sa likod niya. "Gusto ko lang malaman ang totoo," sagot ni Wendy. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pag-asa. Sino ba talaga si Elena? At bakit niya sinasabing, "Parang basahan lang ang tingin niyo sa mga taong katulad ko"? Huminga ng malalim si Josh at tumayo. Humarap siya kay Wendy. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapagkalinga gaya ng dati. Ito ay puno ng pait at pagsisisi. Si Elena ay bahagi ng isang nakaraan na gusto ko nang kalimutan. Isang nakaraang puno ng panlilinlang at materialismo. Tungkol sa sinabi niya, "Wendy, hindi ko kailanman naging intensyon na saktan ka. Pero sa mundong ginagalawan ko, ang mga tao ay laging nakatingin sa presyo ng bawat isa." "Pero bakit ako?" ang tanong ni Wendy na ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang pisngi. "Bakit kailangang sa gitna ng lahat ng hirap ko, ikaw pa ang kailangang maging bahagi nito?" Hindi sumagot si Josh. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Wendy at idiniin ito sa kanyang sariling dibdib. Ramdam ni Wendy ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki. Isang tibok na tila sumisigaw ng katotohanang hindi pa handang lumabas. Dahil sa bawat sandaling kasama kita, nakakalimutan ko ang lahat ng kasinungalingan sa paligid ko. Ikaw ang naging pahinga ko sa mundong puno ng ingay at greed. Sa sandaling iyon, ang lamig ng gabi ay napalitan ng init ng kanilang pagkakalapit. Ngunit alam ni Wendy, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang init na ito
ay pansamantala lamang. Ang anino ni Aling Lucita at ang banta ng kontrata ay nananatiling nakabitin sa kanila. "Josh!" tawag ni Wendy. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. "Kung malaman mo ang isang sikreto na maaaring sumira sa atin, mapapatawad mo ba ako?" Tumingin si Josh sa kanya ng may pagtataka, ngunit bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa malapit. Ilang lalaking nakaitim ang bumaba mula rito. Ang bawat hakbang nila sa semento ay tila isang babala. Si Aling Lucita ay nasa loob ng sasakyan, nakatingin sa kanila nang may ngiting puno ng panganib. "Tapos na ang oras ng paglalaro, Wendy," sigaw ni Aling Lucita mula sa loob ng sasakyan. "Ang kliyente ay naghihintay na. Oras na para harapin mo ang iyong responsibilidad." Napabitaw si Wendy sa kamay ni Josh. Ang mundo niya ay tila muling gumuho. Ang sikretong dapat sana niyang sabihin ay nilamon na ng paparating na unos. Mabilis na hinila ng mga lalaki si Wendy patungo sa sasakyan. Ang bawat paghatak nila ay parang pagpunit sa kanyang mga pangarap. "Josh, tulungan mo ako." Ang tanging sigaw na lumabas sa kanyang mga labi bago siya tuluyang maipasok sa loob ng madilim na sasakyan. Ang huling nakita niya ay ang naguguluhan at galit na mukha ni Josh. Napilit na hinahabol ang sasakyan, ngunit hinarangan ng isa pang lalaki. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng sigarilyo at mamahaling pabango ni Aling Lucita ay tila nakakasakal. Tumingin ng matalim ang matanda kay Wendy. "Masyado kang nagiging malapit sa lalaking yan, Wendy. Tandaan mo, ang batang dinadala mo ay hindi para sa kanya. Huwag na huwag mong hayaang mahaluan ng damdamin ang negosyong ito dahil baka pagsisihan mo ang paghinga mo sa mundong ito." Hindi sumagot si Wendy. Pikit mata niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Ang bawat tibok ng bata sa loob niya ay tila isang maliit na kamao na sumusuntok sa kanyang konsensya. Nasaan na ang hustisya? Nasaan na ang pag-asa? Ang bawat kanto ng lungsod na nilalagpasan nila ay tila mga anino ng kanyang pagkakakulong. Ibinaba nila si Wendy sa isang liblib na mansyon sa labas ng lungsod. Dito, sinalubong siya ng isang matandang babae na tila tagapangalaga ng lugar. Ang bahay ay malawak, tahimik, at puno ng mga mamahaling antigong gamit. Ngunit para kay Wendy, ang bawat sulok nito ay amoy ng bilangguan. "Dito ka muna mananatili hanggang sa manganak ka," wika ni Aling Lucita bago ito tuluyang umalis. Nagdaan ang mga araw na tila mga taon. Si Wendy ay parang isang ibong nakakulong sa ginintuang hawla. Walang cellphone, walang internet, tanging ang bintana na nakatanaw sa malawak na hardin ang kanyang kausap. Gabi-gabi, pinapangarap niya ang TMG at UI, ang amoy ng sabon, ang init ng plansa, at ang boses ni Josh na nagtatanong kung bakit siya malungkot. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hardin, napansin niya ang isang maliit na liham na nakasingit sa ilalim ng isang paso ng bulaklak. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang sulat ay galing kay Josh. Ang bawat letra ay pamilyar. Ang bawat salita ay puno ng pagmamahal. "Wendy, hindi ko alam kung nasaan ka, pero hindi ako titigil sa paghahanap sa'yo. Ang puso ko ay nasa iyo at alam kong may lihim kang tinatago. Pero kahit ano pa yan, handa akong tanggapin ka. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Darating ako." Ang luha ni Wendy ay pumatak sa papel, dahilan upang lumabo ang mga salita. Ang pag-ibig ni Josh ay hindi na lamang isang panaginip. Ito ay isang realidad na nagbibigay sa kanya ng lakas na mabuhay. Ngunit sa likod ng tuwa, nanginginig siya sa takot. Alam ni Josh na may sikreto siya at oras na malaman nito na siya ang dahilan kung bakit kinidnap si Wendy, mapapatawad pa kaya siya nito? Sa di kalayuan, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang pumarada sa gate. Hindi ito ang sasakyan ni Aling Lucita. Mabilis na itinago ni Wendy ang liham sa loob ng kanyang damit at nagmadaling pumasok sa loob ng bahay.
Ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba. Sino ang dumating? Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Elena na nakatayo, nakahalukip-kip, at nakatingin sa kanya nang may mapanirang ngiti. Akala mo ba ay ligtas ka rito dahil may sulat ka mula sa kanya? Wika ni Elena habang unti-unting lumalapit. Josh doesn't know the full story, Wendy. He thinks he's just rescuing a girl. But what if he finds out that you're the one carrying his own blood for a price? Nanginig ang buong katawan ni Wendy. Ang bawat salita ni Elena ay parang kutsilyong humahawi sa kanyang huling depensa. Ang katotohanan ay malapit ng mabunyag at ang pagtatagpo ni na Josh at Wendy ay hindi na lamang magiging isang simpleng pagkikita ng dalawang nagmamahalan, kundi isang paghaharap ng katotohanang maaaring sumira sa kanila. Ang bawat hakbang ni Elena sa loob ng mansyon ay tila tunog ng nagbabantang bagyo. Huminto siya sa harap ni Wendy. Ang kanyang mga mata ay nanliliit, puno ng isang uri ng kasiyahang nagmumula sa pagdurusa ng iba. Alam mo ba kung bakit hinahanap ka ni Josh? Wika ni Elena. Ang bawat salita ay tila dahan-dahang itinusok sa dibdib ni Wendy. Hindi dahil sa mahal ka niya ng higit sa lahat. Hinahanap ka niya dahil sa konsensya niya. Dahil ang batang nasa sinapupunan mo, ang binuo mong buhay para sa kung sino mang estranghero, ay pag-aari niya. Napatigil ang paghinga ni Wendy. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-inog. Ang mga pader ng mansyon ay nagsimulang gumalaw. Tila gustong lamunin ang katotohanang biglang sumabog sa kanyang harapan. Si Josh ang kliyente? Ang lalaking nagmahal sa kanya? Ang lalaking nag-alok ng tulong at pag-aaruga? Ang siya ring dahilan kung bakit siya nagbebenta ng sariling laman at dugo? Hindi yan totoo. Pabulong na pagtanggi ni Wendy. Ang kanyang mga binti ay nanghina dahilan upang mapaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa kanyang tiyan na parang sinusubukang protektahan ang sanggol mula sa malupit na katotohanan. "Oh, mahal ko," pangungutya ni Elena habang yumuyuko sa harap ni Wendy. Si Josh ang lalaking matagal nang naghahanap ng tagapagmana. Ang kanyang ama ay nag-iwan ng isang kondisyon para makuha niya ang lahat ng yaman. Dapat may anak siya. At dahil wala siyang mahanap na babaeng papayag sa mga kondisyon niya, gumamit siya ng isang middleman. At ang middleman na yan ay si Aling Lucita. Ang bawat detalye ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isip ni Wendy. Ang pagpapakilala ni Josh bilang kapitbahay, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang mga mata na laging puno ng lungkot. Lahat iyon ay hindi pala random. Iyon ay bahagi ng isang mahusay na pagpaplano. Siya ay hindi lamang isang babaeng nagnanais ng kalayaan. Siya ay isang proyekto na maingat na binantayan. Sa tingin mo, bakit siya laging nandyan? Patuloy ni Elena, ang boses ay puno ng pait. Para siguraduhing ligtas ang investment niya. Para masiguro na hindi ka tatakas hanggang sa mailabas mo ang batang iyon. At ngayong nalaman mo na, ano ang gagawin mo, Wendy? Itutuloy mo pa ba ang pagmamahalan ninyo? O tatanggapin mong ikaw ay isa lamang sangkap sa kanyang plano? Umalis si Elena nang may malakas na pagpadyak, iniwan si Wendy na tulala at basag na basag. Ang mansyon na dati ay kulungan lamang ng kanyang katawan, ngayon ay kulungan na rin ng kanyang puso. Bawat alaala ng kanilang mga sandali, ang pagbabahagi ng hopya, ang pagtulong ni Josh sa sampayan, ang kanyang mga mata na tila puno ng katapatan ay naging isang malaking kasinungalingan. Tumayo si Wendy. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, ngunit may bakas ng matinding galit sa kanyang mga mata. Hindi siya papayag na maging isang kasangkapan lamang. Kung totoo man na si Josh ang kliyente, kung totoo man na ang kanyang pag-ibig ay isang pagtataksil, hindi niya hahayaang ang batang nasa kanyang sinapupunan ay maging bahagi ng isang maruming kasunduan. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, nagdesisyon si Wendy.
Sa pagitan ng pagtakas at pagharap sa katotohanan, pinili niya ang landas na walang sinuman ang makakaalam. Kinuha niya ang isang matigas na bakal mula sa ilalim ng kama, isang bagay na itinago niya para sa oras ng panganib. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapagkalinga. Ang mga ito ay puno ng determinasyong maghunos dili. Hindi siya tatalo. Hindi siya magpapatalo. Kung ang lahat ng ito ay isang laro, sisiguraduhin niyang siya ang magtatapos nito sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Ang pintuan ng mansyon ay bumukas ng malakas. At doon, sa gitna ng liwanag mula sa pasilyo, nakatayo si Josh. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pag-aalala. Ngunit nang makita niya si Wendy, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa likod niya nakasunod si Aling Lucita, na tila nagtataka sa biglang pagdating ng lalaki. "Wendy!" sigaw ni Josh. Mabilis na lumapit at pilit na kinuha ang mga kamay ni Wendy. "Salamat sa Diyos. Ligtas ka. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo." Ngunit sa bawat haplos ni Josh, nararamdaman ni Wendy ang yelo sa halip na init. Ang bawat salita ng lalaki ay parang mga latay sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya na ang taong nasa harap niya ay ang arkitekto ng kanyang pagdurusa. Dahan-dahang binawi ni Wendy ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas at malamig. "Huwag mo akong hawakan, Josh." Pabulong ngunit mariing sabi ni Wendy. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Ito ay puno ng isang uri ng kapayapaang nanggagaling sa matinding galit. "Huwag mo akong hawakan gamit ang mga kamay na bumili sa pagkatao ko." Napatigil si Josh. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkalito. Pagkatapos ay naging isang malalim at madilim na pagsisisi. "Wendy, alam mo na?" "Oo, alam ko na." Sigaw ni Wendy, hindi na nakapagpigil. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Akala ko ba, kapitbahay lang tayo? Akala ko ba, tinutulungan mo ako dahil sa bayanihan? Lahat pala ng kabaitan mo, lahat ng haplos mo, ay bahagi lang ng kontratang pinirmahan ko sa demonyong ito." Turo niya kay Aling Lucita. Si Aling Lucita ay tumawa ng sarkastiko. "Oh, Josh, hindi mo ba sinabi sa kanya? Akala mo ba matatago mo ang katotohanan habang buhay? Masyadong matalino ang babaeng ito para sa mga laro mo." Lumapit si Josh, pilit na ipinapaliwanag ang kanyang sarili, ngunit hinarangan siya ni Wendy. "Hindi mo kailangang magpaliwanag, Josh. Ang tanging gusto ko lang malaman, totoo bang mahal mo ako o mahal mo lang ang batang nasa loob ng tiyan ko?" Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tumingin si Josh sa mga mata ni Wendy at sa sandaling iyon, nakita ni Wendy ang sagot na kinatatakutan niya. Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Josh ay sapat na para sa kanya. Ang pagmamahal nito, kahit pa totoo, ay palaging may kapalit, palaging may hangganan dahil sa nakalaang tungkulin nito bilang isang ama na nangangailangan ng tagapagmana. "Wendy, nagsimula ito bilang isang kasunduan," panimula ni Josh. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. "Pero habang nakikilala kita, nagbago ang lahat. Hindi na lang ito tungkol sa bata. Tungkol na ito sa'yo. Tungkol sa teen." "Pero huli na ang lahat," sagot ni Wendy, habang ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa kanyang mga pisngi. "Dahil sa bawat subo ng lugaw na ibinigay mo, sa bawat haplos mo sa balikat ko, alam mong may kontratang naghihintay sa dulo. Ginawa mo akong bahagi ng iyong plano, Josh. Ginawa mo akong bilanggo sa sarili kong katawan." Biglang bumukas ang pinto sa likuran. Pumasok ang mga tauhan ni Aling Lucita at sa isang mabilis na kilos, hinawakan nila si Josh upang ilayo ito kay Wendy. Ang bawat pagpupumiglas ni Josh ay walang silbi laban sa dami nila. Si Aling Lucita ay lumapit kay Wendy at hinawakan ang kanyang baba. Pinipilit itong tumingin sa kanya. "Ang kontrata ay kontrata, Wendy.
Hindi pwedeng magbago ang isip ng kliyente dahil lang sa kaunting pag-ibig, wika ng matanda. Josh, kung talagang mahal mo siya, hayaan mo siyang tapusin ang sinimulan niya. Kung hindi, pareho kayong mawawalan ng lahat. Tumingin si Wendy kay Josh. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon bago siya tuluyang hilahin palabas ng mansyon patungo sa hindi alam na destinasyon. Ang bawat hakbang niya palayo kay Josh ay isang piraso ng kanyang puso na naiwan, ngunit sa kanyang isip, isa lang ang malinaw. Hindi na siya ang Wendy na madaling maloko. Ang pagdurusa niya ay magiging sandata niya para mabawi ang kanyang buhay. Sa gitna ng madilim at malamig na kwarto, napasandal si Wendy sa pader. Ang kanyang hininga ay malalim at mabigat. Ang bawat sulok ng kwarto ay tila bumubulong ng mga kasinungalingan at pangako na hindi natupad. Ang liwanag mula sa maliit na bintana sa itaas ay tila nababalot ng makakapal na ulap na sumasalamin sa kadiliman ng kanyang puso. Hindi na niya alam kung gaano na siya katagal na roon, ngunit alam niyang hindi na niya ito kaya. Sa wakas, nanaig ang determinasyon sa kanyang dibdib. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi na nagpapahina sa kanya. Ito na ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kinapa niya ang bakal na natago niya sa ilalim ng lumang kutsyon. Ito ang kanyang pag-asa, ang kanyang huling alas. Maingat niyang sinuri ang pinto. Ang lumang kahoy nito ay tila marupok. Ngunit ang bakal na rehas sa labas ay matibay. Ngunit hindi ito ang kanyang pangunahing layunin. Ang kailangan niyang gawin ay makalabas sa mansyon na ito, makalayo sa kamay ni Aling Lucita, at makahanap ng paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang bata sa kanyang sinapupunan. Habang pilit niyang binubutas ang mga lumang hibla ng pinto gamit ang bakal, naisip niya ang mga salita ni Josh, ang mga salitang puno ng pag-asa. Ang bawat kiskis ng bakal sa gilid ng pinto ay tila isang kanta ng paglaya na nagmumula sa kaibuturan ng paghihirap ni Wendy. Hindi siya tumitigil. Ang bawat gasgas ng metal sa lumang kahoy ay naglalabas ng mga hibla ng pag-asa na pilit niyang binubuo sa gitna ng dilim. Basa ang kanyang mga palad ng malamig na pawis at ang kanyang hininga ay maikli at mabilis. Ngunit ang kanyang isip ay kasing talim ng kasangkapang hawak niya. "Patawad, anak," pabulong niyang sabi, habang hinahawakan ang kanyang tiyan gamit ang kabilang kamay. Hindi kita hahayaang lumaki sa isang mundong ang tingin sa iyo ay ari-arian lang. Hindi kita hahayaang maging kabayaran sa isang utang na hindi mo naman ginawa. Sa labas ng kwarto, ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang yabag ng isang higanteng nagbabantang gumising sa mga bantay. Nang maramdaman niyang lumuwag na ang trangka, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang marahang pagbukas nito ay tila isang buntong hininga sa katahimikan ng pasilyo. Naglakad si Wendy ng nakayapak, dinarama ang lamig ng marmol sa kanyang mga paa. Ang bawat anino ng mga mamahaling estatwa at painting sa dingding ay tila mga matang nagbabantay sa kanyang pagtataksil sa kontrata. Naalala niya ang mukha ni Josh, ang mga matang puno ng pagsisisi na nakita niya kanina. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Ang bawat haplos at pag-aalaga nito ay parang mga tinik na ngayon ay bumaon sa kanyang puso. Everything was a transaction, bulong niya sa sarili. Ang lugaw, ang hopya, ang bawat ngiti. May resibo pala ang lahat. Nakarating siya sa kusina, kung saan ang amoy ng mga mamahaling pampalasa ay humahalo sa amoy ng ulan na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana. Ito na ang pagkakataon niya. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa kalayaan, isang liwanag mula sa labas ang tumama sa kanyang mukha. Ang tunog ng makina ng sasakyan na pumarada sa tapat ng gate ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakita niya ang bulto ng isang lalaki na bumaba mula sa sasakyan sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Hindi ito si Josh.
Ang tindig ng lalaki ay mas matanda, mas autoritatibo. Hanapin niyo siya. Hindi pwedeng mawala ang bata. Ang sigaw na narinig ni Wendy mula sa labas. Iyon ang boses ng tunay na kliyente, ang ama ni Josh, na matagal nang naghihintay sa produkto ng kanilang kasunduan. Napaurong si Wendy, ngunit sa kanyang pagtalikod, nabangga niya ang isang matigas na dibdib. Mabilis na tinakpan ng isang malaking kamay ang kanyang bibig bago pa siya makasigaw. Ang pamilyar na amoy ng pabango, ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay ngayon ay nagdulot ng matinding takot. "Shh! Wendy, ako to!" Bulong ni Josh sa kanyang tainga. Ang boses nito ay nanginginig at puno ng desperasyon. "Hindi kita hahayaang makuha nila. Kailangan nating umalis ngayon din bago pa tayo makita ng tatay ko." Tumingin si Wendy sa mga mata ni Josh sa gitna ng dilim. Nakita niya ang takot, ang pagmamahal, at ang katotohanang pareho silang biktima ng isang sistemang binuo ng kasakiman. Ngunit ang tiwala ay isang basag na salamin na hindi na muling mabubuo ng isang simpleng paumanhin. "Bakit kita sasamahan?" Pabulong na tanong ni Wendy. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. "Para dalhin mo ako sa isa pang kulungan na ikaw ang may hawak ng susi?" Bago pa makasagot si Josh, bumukas ang ilaw sa buong kusina. Nakatayo sa pintuan si Aling Lucita, kasama ang dalawang armadong lalaki. Isang mapanirang na ngiti ang gumuhit sa mukha ng matanda. "Anong drama ito, Josh?" tanong ni Aling Lucita. "Sinasagip mo ang sarili mong investment? O baka naman nakakalimutan mo na ang utang na loob mo sa pamilya mo?" Hinila ni Josh si Wendy sa likuran niya, tila isang panangga laban sa panganib. "Tapos na ang kontrata, Aling Lucita. I'm taking her with me." "At sa tingin mo ba hahayaan kayo ng ama mo?" Halakhak ni Lucita. Isang malakas na putok ang bumasag sa usapan. Hindi mula sa loob ng kusina, kundi mula sa labas ng mansyon, kasabay ng pagsabog ng salamin ng bintana. Ang gulo ay nagsimula na, at sa gitna ng usok at takot, kailangang mamili ni Wendy. Ang lalaking nandaraya sa kanya o ang mundong nais siyang ubusin. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo, Wendy? Isang reyna? Isa ka lang sisidlan ng aking apo. Isang kasunduang binayaran ng ginto. Ang boses ni Don Roberto, ang ama ni Josh, ay mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo sa labas. Pumasok siya sa kusina habang ang mga tauhan niya ay may hawak na mga baril. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa sahig na basag-basag na ang salamin. Ang usok mula sa labas ay humahalo sa amoy ng ulan. Lumilikha ng isang atmosperang tila impyerno sa gitna ng karangyaan. Naramdaman ni Wendy ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Tumingin siya kay Don Roberto, isang lalaking ang tingin sa buhay ay laro ng kapangyarihan. Sa tabi nito, si Aling Lucita ay tila isang asong nakontento sa mga tirang pagkain, nakangisi habang hinihintay ang kanyang huling kabayaran. "Hindi siya sisidlan, Dad. Tao siya, at siya ang babaeng mahal ko." Sigaw ni Josh, mabilis na humarang sa harap ni Wendy. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang pawis at ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang ama nang may hindi matitinag na paninindigan. "Mahal?" Humalakhak si Don Roberto, isang tunog na puno ng lason. "Binayaran mo siya, Josh. Ang bawat halik na ibinigay mo, ang bawat haplos, ay may katapat na halaga sa kontrata. Huwag mo akong lokohin ng iyong mga sentimental na drama. Kunin ang babae, dalhin sa ospital at bantayan hanggang sa mailabas ang bata." Nang makita ng mga tauhan ni Roberto na magpapalapit, isang matinding pagbabago ang nangyari kay Wendy. Ang takot na kumukulong sa kanya kanina ay napalitan ng lakas ng loob. Kinuha niya ang bakal at itinapat ito sa kanyang leeg.
Dahan-dahan itong dumampi sa balat, nag-iwan ng isang maliit na patak ng dugo. Isang hakbang pa, at titiyakin kong wala kayong makakamtan. Ang sigaw ni Wendy. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay matatag, puno ng awtoridad, ng isang inang handang ialay ang lahat para sa kanyang dangal. Napatigil ang lahat. Maging si Don Roberto ay natigilan sa gulat. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay naging napakabigat. Tanging ang tunog ng malakas na ulan sa labas at ang mabilis na paghinga ni Wendy ang maririnig. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang mahinang labandera. Siya ay isang leon na handang mamatay para sa kanyang anak. Wendy, huwag. Please, ibaba mo yan. Pagmamakaawa ni Josh, ang kanyang boses ay puno ng pait. Gagawa natin ito ng paraan. Pangako, hindi ka na nila masasaktan. Pangako? Mapait nang ngumiti si Wendy habang ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang huling pangako mo sa akin ay ang iyong katapatan, Josh. Pero nasaan tayo ngayon? Sa isang mansyong puno ng mga anino at kasinungalingan. Wala na akong tiwala sa iyo. Wala na akong tiwala sa kahit kanino sa inyo. Biglang naramdaman ni Wendy ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Isang kirot na hindi katulad ng anumang naramdaman niya dati. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang bakal ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Napahawak siya sa mesa. Ang kanyang mukha ay namuti sa sobrang sakit. Ang stress at ang gulo sa paligid ay nagsisimula ng maningil sa kanyang katawan. Ang bata, ungal ni Wendy habang unti-unting napapaluhod sa sahig. Wendy! Sigaw ni Josh. Mabilis na sumalo sa kanya bago pa siya tuluyang bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, si Aling Lucita ay tila nataranta, habang si Don Roberto ay malamig na nag-utos. Dalhin na siya sa sasakyan, ngayon din. Ngunit bago pa man sila makakilos, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa labas ng mansyon. Ang mga pulang-asul na ilaw ay tumatama sa mga bintana. Tila mga mata ng katarungang matagal nang hinihintay. May tumawag sa mga awtoridad at sa gitna ng dilim, isang anino ang nakita ni Wendy sa may pintuan bago siya mawalan ng malay. Si Gina, ang kaibigang nagkanulo sa kanya, na ngayon ay may dalang pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang huling naramdaman ni Wendy ay ang mainit na bisig ni Josh at ang bulong nito sa kanyang tainga. Lalaban tayo, Wendy. Lalaban tayo. Ang amoy ng gamot at ang puting kisame ng ospital ang unang sumalubong sa diwa ni Wendy. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat, isang paalala ng muntik ng pagkawala ng lahat. Sa gilid ng kanyang kama, ang tunog ng monitor ay nagbibigay ng isang regular na ritmo, isang katiyakan na ang kanyang puso at ang munting buhay sa loob niya ay patuloy pang lumalaban. Dahan-dahang iminulat ni Wendy ang kanyang mga mata. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ay tila isang haplos ng pag-asa. Sa isang silya sa tabi niya, nakaupo si Josh. Nakayuko ito. Ang mga kamay ay nakatakip sa muka at ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pagtangis. Sa sandaling iyon, hindi nakita ni Wendy ang makapangyarihang kliyente o ang arkitektong mayaman. Ang nakita niya ay isang lalaking durog, isang taong handang talikuran ng lahat para sa isang pagkakataong maitama ang mali. Josh! Pabulong na tawag ni Wendy. Mabilis na nag-angat ng tingin si Josh. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng puyat. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Wendy. Idiniin ito sa kanyang pisngi na tila natatakot na baka maglaho muli ang babae. Wendy, salamat sa Diyos. Akala ko, mawawala kayo sa akin. Sila Aling Lucita? Ang papa mo? Tanong ni Wendy. Ang boses ay mahina pa rin. Wala na sila, Wendy. Tapos na ang pananakot nila. Paliwanag ni Josh habang pinapahid ang kanyang mga luha. Si Gina, bumalik siya.
Hindi niya kinaya ang konsensya nang malaman niyang ipapakulong ka ni Aling Lucita. Siya ang tumawag sa pulis at nagdala ng lahat ng ebidensya ng ilegal na operasyon ni Lucita at ang panlolokong ginawa nila sa pirma mo. Kasalukuyan na silang iniimbestigahan, pati ang papa ko. Kailangang sagutin ang lahat ng ginawa niya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Wendy. Ang katarungang matagal na niyang ipinagdarasal ay tila abot kamay na. Ngunit ang pinakamabigat na tanong ay nananatiling nakabitin sa hangin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Josh. At ang kontrata natin, ang bata. Tumayo si Josh at kinuha ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Ito ang orihinal na kontrata ng manganganak huling surrogacy na nagpabago sa buhay ni Wendy. Sa harap ng babae, dahan-dahan itong pinunit ni Josh mula sa itaas hanggang sa ibaba, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Wala nang kontrata, Wendy. Wala nang kliyente at kasambahay. Wika ni Josh ng may buong katapatan. Iniwan ko na ang lahat. Ang mana. Ang posisyon ko sa kumpanya ni Dad. Wala akong pakialam sa mga yon. Kung kailangang magsimula tayo sa wala, gagawin ko. Ang tanging gusto ko lang ay maging ama ng batang ito at maging lalaking karapat-dapat sa pagmamahal mo. Hindi dahil sa papel, kundi dahil sa pinili ng puso ko. Hindi nakapagsalita si Wendy. Ang pag-aalinlangan at galit na kanina lang ay tila isang pader ay unti-unting gumuho. Nakita niya ang sakripisyo ni Josh, ang pagtalikod nito sa karangyaan para sa isang buhay na payak ngunit totoo. Bumukas ang pinto at pumasok si Gina. Ang kanyang muka ay puno ng hiya at pagsisisi. Lumapit siya sa kama ni Wendy at lumuhod. Wendy, patawarin mo ako. Nabulag ako ng pera at takot kay Aling Lucita. Pero hindi ko kayang makita kang naghihirap ng dahil sa akin. Handa akong harapin ang anumang parusa, basta mapatawad mo lang ako. Hinawakan ni Wendy ang kamay ng dating kaibigan. Alam niyang ang galit ay isang lason na siya rin ang papatay. Gina, ang katarungan na ang bahala sa iyo. Pero para sa katahimikan ng puso ko, pinapatawad na kita. Nang umalis si Gina, naiwan ang katahimikan sa pagitan ni Wendy at Josh. Isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi puno ng pag-unawa. Inilagay ni Josh ang kanyang kamay sa tiyan ni Wendy. Sa pagkakataong ito, naramdaman nila ang isang malakas na sipa mula sa loob, isang munting pagbati mula sa batang magiging simbolo ng kanilang bagong simula. Lalaban tayo, di ba? Tanong ni Wendy, may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Sama-sama tayong lalaban, Wendy. Pangako. Sagot ni Josh bago marahang halikan ang noo ni Wendy. Ang sikat ng araw sa labas ay tila lalong nagningning. Ang tiemgyat uy malinis ay maaaring wala na sa pisikal na anyo nito. Ngunit ang kalinisan ng kanilang mga puso at ang bagong pag-asa ay nagsisimula pa lamang sumibol mula sa mga abo ng nakaraan. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang sikat ng araw sa tapat ng bagong pinturang Tiemgyat Uy ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang karatula sa itaas ay hindi na lamang malinis kundi malinis at mapagmahal family laundry shop. Ang bawat hibla ng hanging pumapasok sa loob ay may dalang halimuyak ng sariwang sabon at ang matamis na amoy ng pulbos ng sanggol. Sa loob ng shop, nakaupo si Lola Amor sa isang malambot na silya. Ang kanyang mukha ay masigla at puno ng kulay. Sa kanyang kandungan ay mahimbing na natutulog ang isang munting anghel, si Gabriel. Ang bawat mahinang paghinga ng bata ay tila isang himig ng kagalakan na bumubura sa lahat ng pait ng nakaraan. Ang operasyon ni Lola Amor ay naging matagumpay at ang kanyang bawat ngiti ay patunay na ang mga himala ay hindi lamang nangyayari sa mga panaginip. Dahan-dahang pumasok si Wendy mula sa likod. Bit-bit ang isang tumpok ng mga puting bimpo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, hindi na dahil sa luha ng dusa, kundi dahil sa kapayapaang natagpuan niya sa piling ng kanyang tunay na pamilya. Huminto siya at pinagmasdan ang kanyang lola.
at ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Hindi ito ang 1 milyong pisong utang na dati ay sumakal sa kanya, kundi ang bawat tibok ng puso ng mga mahal niya sa buhay. Nakatulog na ba ang munting hari natin? Pabulong na tanong ng isang boses mula sa likuran ni Wendy. Naramdaman ni Wendy ang isang pares ng malalakas na braso na dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang. Si Josh, ang kanyang asawa. Ang lalaking tinalikuran ang lahat ng ginto at kapangyarihan para lamang maging katuwang niya sa pagtitiklop ng mga labada at pag-aalaga sa kanilang anak. Ipinatong ni Josh ang kanyang baba sa balikat ni Wendy. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng pagmamahal. Pagod na pagod sa paglalaro kanina. Sagot ni Wendy habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Josh. Salamat, Josh. Salamat sa pananatili. Salamat sa pagpili sa amin. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Wendy. Sagot ni Josh. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng emosyon. Ikaw ang nagligtas sa akin. Tinuruan mo akong ang tunay na dangal ay wala sa pangalan o sa yaman, kundi sa katapatan ng puso. Ang bawat mantsa ng nakaraan ay nalinisan na ng pagmamahal natin. Ang balita tungkol kay Aling Lucita at Don Roberto ay naging isang madilim na bahagi na lamang ng kasaysayan. Ang batas ang nagpataw ng parusa sa kanilang mga kasalanan. Si Gina naman ay unti-unti nang bumabangon sa probinsya, nagpapadala ng mga liham ng pagsisisi at pasasalamat sa pagpapatawad na ibinigay ni Wendy. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa loob ng korte, kundi sa loob ng kanilang mga puso na malaya na sa galit. Humarap si Wendy kay Josh. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Sapat na para maramdaman ang init ng bawat isa. Dahan-dahang hinawakan ni Josh ang pisngi ni Wendy. Ang kanyang haplos ay puno ng paggalang at pagnanasa na panghabang buhay. Mahal na mahal kita, Wendy. Higit pa sa anumang kontrata, ang pangako ko sa iyo ay nakasulat sa bawat araw na magkasama tayo. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at banayad na halik. Isang halik na nagbubuklod sa kanilang mga kaluluwa. Sa labas, ang mga kapitbahay ay naglalakad nang may mga ngiti. Ang tunog ng mga bata na naglalaro sa kalsada ay humahalo sa himig ng radyo mula sa loob ng shop. Ang kwento ni Wendy at Josh ay hindi lamang tungkol sa isang kasunduan sa dilim. Ito ay tungkol sa liwanag na sumisibol mula sa pinakamalalim na dusa. Ito ay patunay na ang bawat sugat ay may lunas at ang bawat pagkakamali ay may pagkakataong maitama. Sa gitna ng amoy ng malinis na labada at ang init ng pagmamahalan, natagpuan nila ang kanilang paraiso. Isang paraisong binuo ng katotohanan, pagpapakasakit at wagas na pag-ibig.